Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah sa umagang ito. At muli, nakatayo sa inyong harapan. Hallelujah. Hindi ko na kayo kabalahin sa pagkatayo at samahan niyo ako sa pagbasa ng mga salita ng Panginoon. Ito ay mababasa natin sa Colossians chapter 3, verses 1 hanggang medyo madami forgive me kung medyo madami. At sa wikang King James Version, ito ang sabi, Colossians chapter 3, verses 1 hanggang sa mga sumusunod. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Sa ibang salin, ang sabi dito, set your mind on the things above. Verse 3, for you are dead, and your life is hid with Christ in God. Magbibigay ako ng diin dito sa verse 3, sabi sa Tagalog, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him in glory. Verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedient, in the which ye also walked sometime when you live in them. But now you also put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one another, seeing that you have put off the old man with his deeds. Verse 10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Put on therefore as an elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Verse 13, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the band of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Let us say amen to the words of God. Hallelujah. Tayo ay makakaupo sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na minsan pa nakatayo sa inyong harapan. Isang pribilehiyo po na ako po ay nakatayo sa inyong harapan. Bago ko magpaumpisa ay gusto kong pamagatan ang ating pag-uusapan sa umagang ito, the life hidden with Christ
in God. Sa Tagalog, ang buhay na natatago kasama ni Kristo sa Diyos. The life hidden with Christ in God. Yan ang aking pamagat. Okay, so magbibigay ako ng example or analogy. Siguro hihingin ko si Brother Otep na pumunta dito sa harap. Brother Otep, punta ka nga dito sa harap. Dali. Magbibigay ako ng isang illustration na sana hindi nyo malilimutan sa illustration na pwede nating tapusin ang gawain. Okay. Dito na tayo para nakikita tayo sa camera. Brother Otep, dito ka sa likod ko. Pinili ko si Brother Otep kasi medyo payat siya. Sabi daw, the life hidden with Christ in God. Okay. Tago ka maigi, huwag kang papakita. Nakikita niyo ba si Otep? Sino ang nakikita niyo sa harapan ninyo? Marahil nakikita niyo unting bahagya, ngunit ang nakikita niyo ako. The life hidden with Christ, or the life hidden in Christ, meaning, hindi ikaw ang nakikita, ikaw ay nakatago sa ating Panginoon. Pag ikaw ay nakatago sa Panginoon, pag ika'y naglalakad, ang nakikita ay hindi si Otep, kundi ang Panginoon. Tama? Marahil nagtataka kayo, papaano si Otep na hindi nakikita? Well, may kinalaman yan sa buhay ng bawat isa sa atin. God bless you, Brother Otep. Okay. That's the illustration na pwede nating madaling makuha. And the question is, ang aking buhay ba ay natatago kay Kristo? Sino ba ang nagsasabi ang taas ng kamay? Amen. Now, the question is, ganong katagal? Yung the word na hid is a past participle ng hide. What I mean is, ibig sabihin, ito ay natago sa mahabang panahon at hindi nabubuksan. That's the called hid or hidden. And ang meaning niya sa diksyonaryo. Magbibigay ako ng example, katulad ng hidden treasure. Ang hidden treasure ay, for example, nakabaon doon sa baol at nandun sa ilalim ng tubig. That is a hidden treasure. Hanggang ngayon, hindi pa nakukuha. That is called hidden treasure. Sa mga business, ng ating mga businessman or businesswoman ng ating mga kapatid, meron mga hidden charges. Diba? So pag meron kayong isang produkto, meron kayong price na binili nyo na ganitong presyo, pero ibinebenta nyo sa matagal na panahon na merong onting patong. Yan ang tawag dyan is hidden charges. Hindi nyo pwedeng sabihin, otherwise, baka sabihin, grabe naman ang yung patong. 100%. So, hindi ko na bibigyan ng diin yan. Ngunit, yan ay hindi pwedeng sabihin sapagkat baka kayo ay pulaan. Pag malaki ang patong, grabe magpatong yan. Diba? So, that's called hidden. Hindi natin pwedeng sabihin. It's a secret. Yung iba naman ay sa mga hotel. Sa mga hotels, meron mga hidden camera. Hindi nyo nakikita, pero nakikita kayo ng mga tao sapagkat meron silang camera na nilalagay sa bawat sulok ng kwarto, ng hallway, ng mga bawat floors. At yan hindi pwedeng sabihin. Sapagkat kapag alam yan ng mga manloloob o mga magnanakaw, hindi sila titingin. Tatakpan nila ang kanilang mukha upang hindi sila makilala. That is why it is hidden. So ating pinag-uusapan ngayon, ang ating buhay ba ay natatago kay Kristo? That is the question. Ibig sabihin, hindi dapat ikaw ang makita, kundi dapat palagi si Kristo ang makikita sa buhay mo. Well, tanong ko, brother, paano makikita si Kristo sa buhay ko? Sa papaanong paraan?
Panginoon, tumanggap ako sa iyo, pero papaano ikaw makikita sa akin? And that is the question. Well, ang mga talata na ating binasa, ayun na rin ang magsasagot sa mga bawat question na ating sasabihin. Kanina, salamat sa nagbahagi ng salita ng Diyos sa Bible study. Sabi ko, maganda yung kanyang tinalakay. Siguro, siya na lang ang magtuloy nito. Sapagkat may kinalaman doon sa paghahanda. May kinalaman pag sinabi ng Panginoon na be thou perfect. Sinabi din niya ni Pedro sa New Testament. Ngunit ang sabi, ating binibigyan ng diin, binibigyan natin ng pansin kung sino ang nagsalita nito. Hindi tao ang nagsalita nito, kundi ang Diyos. Hindi si Pedro ang nagsalita nito. Kinote lang ni Apostol Pedro ang sinabi ng Diyos kay Abraham. So si Abraham na receiver, na nakatanggap ng salita, is obligated na gawin ang paglakad na may kabanalan na mayroong kaperpektuhan sa harapan ng Diyos. At alam naman natin na lumakad sa pananampalataya si Abraham. That is the reason siya ay tinawag na ama ng pananampalataya. Papaano kaya yon? Sapagkat may instruction siyang na-receive. Tandaan natin yung word na instruction. Natanggap niya ang instruction, lumakad ka, pumaroon ka sa pangako na lupain. Alam niyo, ang ginawa ni Abraham? Nag-impake at lumakad. Pero hindi niya alam kung saan yung lupaing pangako. Wala pang specific na lugar. Wala pang kasiguraduhan kung anong oras, anong araw siya makakaparoon. Can you imagine? Now, pag nagbigay ba ang instruction ng Diyos, handa ba ang lahat na sumunod? Amen? Alam nyo, ang inihintay ng Diyos sa bawat isa ay ang ating cooperation. Ang Diyos, ang kanyang God's role, dalhin tayo sa kasakdalan, sa kaperpektuhan na katulad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngunit, hindi magagawa ng bawat isa yan nang walang cooperation sa pagsunod sa Diyos. Marahil, kanina nabanggit, iba't iba ang ating mga experiences. Yung iba ay nakasunod na sapagkat natanggap nila ang kapahayagan mula sa Diyos. Yung iba naman ay natanggap na pero hindi dumirinig. Nagmamatigas pa. May binabasag pa ang Diyos sa kanyang buhay. Inaalis pa ang mga pagmamatigas. Pero sabi sa Bible, ang Diyos ay a long-suffering God. Oh, hallelujah. Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. It's a long-suffering God. Hihintayin ka niya hanggang ikaw ay mag-oo at makipag-cooperate sa Kanya. Hindi ka niya pipilitin, hindi ka niya pepersahin. Hinihintay niya ang iyong pagsang-ayon sa sinabi niya. The very time na iyong ibigay ang iyong pagsang-ayon, sisiguraduhin natin na dadalhin tayo ng Diyos kung saan tayo idinisenyo ng Diyos. Ang ating predestination ay maging katulad, kalarawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, meron na tayong hint. Ano ang instruction? Maging katulad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nakita niyo ba ang ating Panginoong Hesus Kristo? Hindi pa. Sabi nga, ni John, ni Philip. Sabi ni Philip, kapangalan ko, Panginoon, ipakita mo sa akin ang Ama. Sabi ni Jesus, Philip, tagal mo na akong kasama, hindi mo pa nakikita ang Ama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Hallelujah. Anong ibig kong sabihin? Ang ating Panginoon is the expressed image of our God. The Word of God made flesh sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo.
And the word na binabanggit natin ay hindi salita ng tao. That is the word of God. Yung ating naririnig sa pulpitong ito ay hindi si Brother Philip, si Brother Michael, si Pastor ang nagsasalita, kundi ang Diyos na nagsasalita. If you recognize His voice, sabi sa Hebrews chapter 3, huwag niyong pagmatigasin ang iyong puso. Kapag tao lang ang titingnan niyo, pwede niyong i-ignore. Ngunit kung inyong nakita ang Diyos ang nagsasalita, oh my, hallelujah. Kahit hindi mo pa alam kung saan patutungo, gaya ni Abraham, susunod ka na. Kung na-recognize nyo ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa pulping ito ay salita literal ng Diyos. Marahil ang bawat isa sa atin ay madaling ibigay ang lahat. Tama po ba? Now, kung madaling ibigay, this is the instruction ng Diyos. Madali lang naman eh. Kasi gaya ng sinabi natin, hindi lalayo sa salita ng Diyos. Makikita mo ang Diyos, makikita mo ang Panginoon sa iyong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, the word that I speak unto you is not from me. It is from God, the Father in heaven. The words that you hear or you're hearing right now, pwede kong sabihin, I should say, kung ako sa aking sarili, pwede kong sabihin, ang mga salita nating nabanggit ay hindi salita ko, hindi ito ay salita ng Panginoon. At ang Diyos ay ang nais niya sa oras na ito na tayo ay lumakad na may kabanalan. Lumakad na katulad ni Kristo. Paano natin malalaman? Alamin natin ang mga salita ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay salita ng Diyos. In John chapter 1, verse 1. At naging flesh in John chapter 1, basahin nga natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa verse 14, ang sabi dyan, sa John chapter 1, verse 14, and the Word was made flesh. Napakalinaw. Yung salita ng Diyos na yan ay naging flesh. At ang persona na yan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, babalik tayo dun sa illustration. Si Brother Joseph ay nasa likuran ko. At ang nakikita, hindi na si Brother Otep, kundi ako. It's the same thing your life. Ang iyong buhay dapat ay nakatago kay Kristo. Hindi nakikita ikaw na mayroong mga reasoning sa iyong buhay, na mayroong mga thoughts, mayroong mga idea, mayroong mga principles sa iyong buhay. Meron kang mga palabra de honor. Yan ay hindi dapat makita. At dapat ang makita ang Panginoon. Ang dapat makita ang mga salita ng Diyos. At yan ang sinasabi sa atin sa umagang ito. Sabi sa Colossians chapter 1, if you then be risen with Christ, kung totoo, kung ikaw talaga ay nabuhay kasama ni Kristo, seek those things which are above. Not earthly things. Not worldly things. Hindi mga bagay na mga dapat nating ma-achieve sa buhay na ito. Hindi mga bagay na dapat nating makuha sa buhay na ito. Kundi alamin natin ano ang nasa taas. At ang sabi diyon, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of Christ. Meaning, you seek Christ. Saan ba si Christ? Ay nandoon sa kalangitan, which is nakaupo sa kanan ng Diyos. Set your affections or set your mind on the things above, not on the things on the earth. Sabi dito, for you are dead. Sa ibang salin, sa Colossians chapter 3, verse 3 natin pinag-usapan, sa ibang salin, for your old self are passed away,
And your new life is in Christ. Pwedeng sabihin natin, ang dating Philip, patay na. Ang dating niyang naturalesa, nung siya hindi pa tumatanggap sa Panginoon, ito'y patay na. At ang bagong buhay, a born again, hindi katawagan, kundi karanasan, ay natatago sa ating Panginoon. In God. Hid with Christ in God. Oh, hallelujah. At ang sabi sa verse 4, sa pagbibigay diin, when Christ, sabi dito, which is our life. Yan pala ang ating buhay. Ang Panginoon pala ang ating buhay. Amen? Kapag daw siya ay nahayag, saan mahahayag? Sa iyong buhay. Hallelujah. Pagdating ng panahon, makakasama mo rin siya sa kaluwalhatian. Hallelujah. Diba, sabi sa John chapter 14, verse 21 ba yun hanggang 22? Tingnan nga natin, brother. Kapatid, sister. John chapter 14, verse 21. Anong sabi doon? He that hath my commandments and keepeth them. Commandments, pwede natin yan i-express as a word. He that keepeth my word, sabi ni Jesus. And he that loveth me. And he that loveth me shall love of my Father. And I will love him, sabi ni Jesus. Kapag iningatan mo ang kaniyang mga salita, ingatan means, ito ay hindi aagawin ng kaaway. Ang salita ay katulad ng binhi. Kapag yan ay naitanim sa lupa, merong mabuting lupa, merong masamang lupa. May hinalimbawa ang ating Panginoon dyan, isang parable. Kapag daw ang kaaway nakita na merong itinanim na binhi o salita ng Diyos sa iyong puso, ang kaaway, ang gusto niya kunin ito upang kayo ay hindi maligtas. Yun ang gusto ng kaaway. Sapagkat ang kaaway, kilala natin, sabi sa John chapter 10, verse 10, to kill, to steal, and to destroy. And that is the reason, sabi ng ating Panginoon, kung mahal mo talaga ako, you keep my words. You keep my commandments. Ang sabi doon, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. Ihahayag ko ang aking sarili sa kanya na nagmamahal sa aking mga salita, na nag-iingat sa aking mga salita. Tandaan natin, ang ating Panginoon, ang ating buhay. Now, magpatuloy tayo sa ating binabasa. At dumating na ang kasagutan kung ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi na dapat ang Panginoon ang makita at ang ating buhay ay may tago. Ang sabi doon sa verse 8, but now you also put off all this. The instruction ay malinaw. Bago ang damit na maganda at malinis isuot, anong ginagawa ng tao? Well, ang maruming niyang damit na suot-suot ay kanyang uhubadin. Tama? That is your old life. That is your old self. At pagkatapos, ang gagawin ng tao nito ay maliligo. And you are cleansed. You are clean. Saka mo isusuot ang damit na malinis o bago. So, kanina na unang babasan na, mauunang mo nang alisin ang mga damit na marumi sa iyong buhay. Your nature. Your old self. Kailangan yan ay mawala sa iyong buhay. Kung ma-pride ka pa rin ngayon, ang sabi ng Panginoon, put off your pride. Hubarin mo yan. At ano pang sumusunod? Anger,
wrath, malice, blasphemy, filthy communications out of your mouth. Dapat daw hindi na yan nakikita. O yan dapat ay maialis sa iyong buhay. Lie not one to another. Ang pagsisinungaling pala ay ito'y datihang pagkatao. At ang sabi dito, seeing that you have put off the old man with his deeds. Hindi lang si Brother Philip ang namatay o inalis, kundi ang kanyang pating mga gawa ay dapat mawala. And sabi sa verse 10, and put on. Verse 10, put on a new man. That's the reason, pag nawala na sa iyo yan, saka mo naman suotin si Kristo. Ano yon? Which is renewed knowledge after the image of Him that created Him. Si Kristo ay isang imahe ng Diyos. Si Kristo is the express image of God. Na yun daw ang ating susuotin. Now, malalaman natin yan sa mga susunod na talata. Sa verse 12 na lamang, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Yan daw ang dapat makita kapag yan ay sinuot nyo. Put on. Ulitin ko. As the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, forgiving one another, if any have the quarrel against any, sabi ni Jesus, even as Christ forgave you, so also you do. See? That is, must be makita, sabihin natin, visible sa bundong ito. Na ang buhay na iyong binubuhay ay ang salita ng Diyos, ang Panginoon, at hindi na ang iyong sarili. Malinaw ba, brothers and sisters? Yung put on and put off. At ang sabi dito sa verse 14, and above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. If you want to be perfect, if you want to walk and be blameless and be perfect with God, put on charity. Ano yun? Love. Sabi ni Brother Branham, God dwells in our heart, a heart, unang-una sa lahat ay, sabi niya, humbleness. Narinig niyo na yan? Kapag meron kang kababaan, ikaw ay palaging nagpapasubmit, nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi malayo ang Espiritu ng Diyos ay manahan sa iyo. At ang sabi dito sa verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to which you are called in one body, and be thankful. This is a new man. This is a new clothes. This is a new garments na iyong isusuot na kailangan ito ay makita. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay hindi lamang salita na ating naririnig, kundi ang salita ng Diyos ay dapat ito ay isinasagawa. Tama ba ang sinabi ni James chapter 2? Ang pananampalataya ng walang gawa ay patay. That is the reason, huwag tayong tagapakinig lamang, kundi doers of words of God. It must be real in your life. It must be visible in your life. At yan ang gusto ng Panginoon. Well, gaya ng ating nabanggit, Lord, hindi ko kayang magpatawad. Sa sarili mo, kapatid, hindi mo kaya yan. Sasabihin ko sa iyo, tapatan na. Sa sarili mo lang, hindi mo kaya yan. Ngunit dahilan sa Espiritu na tumutulong sa atin, alam niya na hindi mo kaya. That is the reason He sent the Holy Spirit sa iyong buhay para tulungan ka, para gawin, maging hayag ang mga salita niya sa iyong buhay. Di ba sabi sa Ezekiel chapter 36, ang sabi doon, hallelujah, and I will put my
my spirit within you so that you can walk in all my statutes. So without the Spirit of God, ay hindi mo kayang lumakad, o hindi mo kayang sundin ang kalooban ng Diyos. But if you have the Spirit of God, hallelujah, He is a helper. Panginoon, hindi ko kaya itong isuotin. Tulungan mo ako. Oh, you have to take advantage sa ating Panginoon upang ito'y isagawa niya at hindi mo isagawa sa iyong sarili. Well, napakalinaw ng Galatians chapter 3, verse 26. For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. Ano bang ating pagkakaintindi dito? For you are children of God by faith in Christ Jesus. Yes, I have faith in Christ Jesus. Paano ka sumasampalataya sa Kanya? That is the question. Pag may sinabi siya, kaya mo bang gawin? If you have faith, well, buong tapang, buong lakas, with boldness mong gagawin. Isang halimbawa, sabi ni Brother Branham, tumatawid sa isang, I don't know, si Brother Branham nagsabi, merong isang lalaki na kayang tumawid doon sa isang lugar, sa isang, sabihin natin na bangin, sa pamagitan lamang ng lubid. Tatawid siya, balance. So yung lalaki, nung pagtawid doon sa kabila, sa pamagitan na ng lubid, sino ba nakakita niyan? Yung tumatawid sa dalawang sabihin natin itong bundok, tapos sa gitna ay bangin, tapos tatawid siya sa pamamagitan ng tali. Tapos meron lang hawak na kahoy para pang balance, minsan kamay lang. Ganyan. Now, nung nakatawid, palakpakan ng mga tao, oh, galing! Sabi ng isang nakatawid, oh, hindi pa, babalik ako dyan. Eh di bumalik, tawid. Nung nakabalik, palakpakan, yeah, galing! Pero ito na, sabi niya, sinong naniniwala, sinong merong pananampalataya sa akin na kayang tumawid? Kasama ka. Sasampa sa likod ko. Sasampa dito sa pinakabalikat ko. Sinong naniniwala na kaya nating tumawid papunta doon? Isusugal mo ba ang iyong buhay? Kaya mo bang ibigay ang buhay sa isang tao na hindi mo kakilala? Kaya mo bang ibigay yung buong tiwala sa Kanya? Pinatunayan niya na kaya niyang tumawid at bumalik pa. Ngayon ang tanong, kaya mo bang sumama sa Kanya at tumawid? Well, pag hindi mo kinaya, wala kang pananampalataya sa tao. Pero, may isang bata. Nalala ko yung pangangaral ni Brother Josiah. Maging tulad tayo ng mga bata. When it comes sa pananampalataya, ang mga bata hindi na iniisip yung kanilang sarili. Iniisip nila na parang ano lang, sige, sasama ako. Parang hindi nila iniisip yung mga pwedeng potential na mangyayari. Yung bata, meron nagtaas, ako, sasama sa'yo. At sumampa yung bata dito sa balikat ng lalaki at sila'y tumawid at sila'y nakatawid sa kabilang dako. At sabi, babalik kami, hintayin nyo kami. Lahat ng tao ay kinakabahan. Nung nakabalik, palakpakan. In-interview yung bata. Sabi niya, bata, ang lakas ng loob mo. Paano mong nagawa na maging masaya habang tumatawid at hindi ka kinakabahan? Sabi ng bata, sabi niya, may pananampalataya ako sa taong yun. Sapagkat meron na siyang pinatunayan. Pangalawa, tatay ko yun. Alam ko na hindi ako pababayaan noon. See that? You got the lesson? Nakita niyo yung analogy ng pananampalataya kay Kristo? For you are all the children of God by faith in Christ Jesus.
pag pinagsinabing pananampalataya, ba? Wala nang sineset aside na sa sarili mo yan. Ay, wala nang sarili na tinatago yan. Hindi, ang iyong sarili ay yung sineset aside na. Sino bang nakagawa niyan? Of course, ang ating Panginoon. Ibinigay niya ang buhay niya. At hindi sinalang-alang ang kanyang buhay. Wala naman siyang kasalanan eh. Pero yun ang disenyo ng Panginoon sa kanya. Kailangan niyang gawin. Nalugod ang Diyos sa kanyang ginawa. Pero dahilan sa pananampalataya ng Panginoon, upang ang bawat isa sa atin, hallelujah, ay maabot, makabalik sa piling ng Diyos, ginawa ng Panginoong Yesus Kristo. Pangalawa, si Apostol Pablo. Siguro may pangangatlo dito. Sino bang gustong maging pangatlo? Wala yata ah. Ako lang yata ang gustong maging pangatlo. Tandaan ninyo, hindi nyo may susuot ang Kristo na yan na walang pagpuput off ng datihan yung buhay. At ang babalikan ni Kristo, gaya ng sinabi sa Ephesians chapter 5, alin yun? Is katawan, a church without spot or wrinkles. Sapagkat ang Panginoon din mismo ang nagpabanal sa church na yan. Ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa church na yan. Therefore, ipepresent niya ang church, hallelujah, niya siya rin naman ang nagpabanal. Well, kung titingnan natin, babalik tayo sa ating pinag-usapan, ang nakagawa niya ng si Apostol Pablo. Galatians chapter 2, verse 20. Basahin natin. Madalis natin itong napapakinggan, ngunit kung ito ay ating gagawing realidad sa ating buhay, dito na mayroong pag-uusapan tayo. Sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live on this earth. Yet not I. Hindi na yung dati kong pagkatao. But Christ liveth in me, and the life which now I live in flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sino ngayon nakikita kay Apostol Pablo? Si Apostol Pablo ba? No! Ang nakikita sa kanya ay si Kristo. Malinaw ba yon? Nabubuhay ka ngayon, ngunit ang tanong, si Kristo ba ang nabubuhay sa iyo? Si Kristo ba ang nahahayag sa iyong buhay? Well, magtatanong ulit ako. Ito, real talk. Sino ba dito na naghubad ng maruming damit, naligo, at pagkatapos maligo, isinuot ulit ang maruming damit, taas ang kamay? Totohanan lang. Sino? Wala? Honestly, God knows your heart. Nahihiya kayo? Well, ito, task ko na ngayon kamay ko eh. Sometimes, I did that. Hindi naman ganun karumi. Pwede pa yan. Pag sa pagpantalon ng pinag-uusapan eh, isang suot, laban na ba agad? Nakasasakyan ka naman. Pero ang pinapakita dito, naligo ka na, naglinis ka na eh. Bakit ka pa magsusuot ng marumi? O bakit ka pa magsusuot ng luma? O bakit ka pa magsusuot ng pinagubadan mo na? Sana hindi ka na naligo. So, may sense ba ating pinag-uusapan? Nilinis ka na ng Panginoon by His blood. You are cleansed. But now, kailangan mo bang suotin ang iyong old self? Malinis ka na. Gusto mo bang suotin yan? Tanong ko kayo. See? Pero sometimes, nagagawa natin. Sinusuot natin. So yung sinasabi pala ang ating buhay na tatago kay Kristo ay walang pinagkaiba sa suot na damit. Pag suot ko tong damit na to, anong nakikita nyo sa damit? Nakikita nyo? Damit na kulay green. Pag hinubad ko to, anong makikita nyo? Kulay dilaw. So medyo merong lang pagtutwist ng analogy. Una,
hindi nakikita. Pero ngayon, ipinapakita dito ang damit, sapagkat merong damit na damit na overhaul. Ano ba yung overhaul? Mula ulo hanggang paa ang natatago, ang natatakpan, covering. Merong mga ganun. Gaya ng nagbarko po ako, meron kaming overhaul, meron kaming hood, meron kaming tawag nito, glass sa mata na covered, meron din kaming mask sapagkat sa area na pinupuntahan namin ay nag-yellow, nag-snow. Tapos meron kaming tawag nito overhaul suit, may sapatos. So pag kami ay sabay-sabay umalis, siguro yung matataba lang, madaling ma-identify eh. Itong mataba na to, si Brother Philip to. Pero kapag pare-pares kayo ng build, napakahirap ma-distinguish. Ang nakikita sa inyo, uniform, color white. Ang hirap makilala. Yun ang ating pinag-uusapan. Sabi dito, kapag tayo ay natakpan ng damit, nasuot ang panibagong damit, hindi na ikaw ang nakikita, kundi si Kristo ang nakikita sa iyo. Ang salita ng Diyos ang nakikita sa buhay mo. Nakukuha ba natin? Brothers and sisters? Napaka-simple lang. Ulit-ulit. Pero may dating. Sapagkat hindi pa talaga natin totally na ipapasakop, na ibibigay ang buong buhay natin kay Kristo. Sapagkat meron kang choice. Meron kang free will. Binigyan ka ng Panginoon ng pagpili kahit na nilinis ka na. You can put on, you can put off. And that is the reason, sabi natin kapatid kanina, grieve not the Spirit of God which is within you. Sapagkat nagigrieve siya kapag nagtuturo siya pero hindi mo sinusunod. So, isang instruction ay, gusto ng Diyos ay makita ang salita niya, realidad sa ating buhay. Sa paanong paraan, hubadin mo ang iyong old nature at gawin mo ang kalooban ng Diyos. Pag hindi mo kaya, humingi ka ng tulong sa Diyos. Sabi ko, dati ang sanctification ay may isa sa katuparan lamang sa pamagitan ng pananampalataya sa banal na Espiritu na nagtuturo, na gumagabay sa purong katotohanan sa bawat isa sa atin. Sapagkat siya lang ang may kakayanan. Sa ating sarili, hindi natin kaya. Ngunit dahilan sa biyaya ng Diyos, alam natin hindi natin kaya, merong banal na Espiritu na sinugo sa ating puso, sa ating buhay, na pwede nating sabihin, Father God, itong gusto mo. Put on these clothes. Ano yun? Meekness, humbleness, line not one to another, forgiving, at higit sa lahat, pag-ibig. Lord, hindi ko kayang umibig. Hindi mo kaya yan sa iyong sarili. Pero kung ikaw ay hingi ng tulong sa Panginoon, kaya kanyang tulungan. Basta makipag-cooperate ka lang. Walang imposible sa Diyos, walang imposible sa Panginoon. Kung kaya natin lamang ibigay ang lahat sa Kanya. Kaya niyang isakatuparan yan sa panahon na hindi mo pinlano, hindi sa panahon ninanais niya. Hallelujah. Now, nating pinag-usapan ng damit. Siguro magbibigay ako ng mga quotes ng mga tao. At ito ay kanilang sinum up at I believe is hindi malayo sa ating pinag-uusapan. Ang damit daw, pag ito'y ating suot-suot, that is your identity. Tama. Well, kapag nakita ninyo ang damit ng mga pulis, meron kayo napipicture out, di ba?
Ano ba ang kulay ng mga damit ng pulis? Sa inyong isip, alam niyo yan. Kapag nakita niyo ang mga soldiers, alam niyo yan kung anong itsura nila. Kanilang damit na suot-suot. Kapag nurse, kapag doktor, alam niyo ang damit na kanilang suot-suot. Tama? Because that is their identity. Sometimes, yung mga doktor na yan, hinuhubad yung damit. Ngayon, kapag ikaw ay nasa kalye, makikilala mo ba siya? Hindi, kasi wala siyang damit. Di ba? Ordinaryong tao lang. Di ba? Pero pag kanyang sinuot na ang damit na yan, ikaw ay nagbibigay ng respeto sa kanya. Tama? Sapagkat hindi na siya sa kanyang nasasarili, kundi nakikita mo as a professional na nag-aral, nagpadalubhasa, naging magaling, naging ganito sa larangan ng paggagamot. Pag doktor ang pinag-uusapan. So ganun din sa mga sundalo, sa mga pulis. Madali natin silang makita dahilan sa mga damit nilang suot. Tama po ba? So similar din, dapat madali tayong makilala kapag doon tayo ay nasa labas. Sinong makikita? Si Kristo. I hope na nakita niyo. Ang ganda ng kaniyang ng pagkukot. Ano yung damit na sinusuot mo? That is your identity. So meron din naman kung ano ang iyong damit na susuot-suot, that is the influence of the Spirit within you. Aha. Merong espiritu nag-iimpluwensya kaya ka nananamit ng ganyan. Sino ba dito ang nakakita ng taong grasa? May nakita. Anong suot-suot nila? Sira-sira at maruming damit. Bakit kaya nila nagagawa yun? Because of the influence of the Spirit within him or within sa tao na yun. At ganoon ang nire-reflect nila sa labas. Tama? Siguro ito, hindi ito maitatanggi. Pag nakakita kayo ng pare, sino na nakakita ng pare? Diba? May mahabang damit. In the Old Testament, ang Diyos ang may disenyo sa damit ng pare. Sino nakakaalam niya? Oh, trivia. Sige, trivia. Ang damit ng mga pare in the Old Testament ay hindi disenyo ng tao, kundi diyan ay disenyo ng Diyos. Sa Exodus chapter 28, verse 1, hanggang siguro, dito na lang tayo sa verse 5 sapagkat marami ito. Ang buong chapter ay nagpapatungkol sa priestly garments. Ang sabi dito, sa verse 1, siguro basahin ko sa ERV version, isang mababaw na pagsalin. Tell your brother Aaron, it is God is speaking to Moses. Tell your brother Aaron and his sons, si Nadab, si Abihu, Eleazar, si Itamar, to come to you from the Israelites. These men will serve me as a priest. So yung mga anak ni Aaron ay piniling maging pare. Sa verse 2, make special clothes for your brother Aaron. These clothes will give him honor and respect. Aha. I have given special wisdom to some of the skilled men. Tell them to make the clothes for Aaron. These clothes will show that he serves me in a special way. Then he can serve me as a priest. Hindi lang pala basta-basta ang mga damit ng pare noon. Ang damit nila ay disenyo ng Diyos. Kaisipan ng nasa Diyos. Idea ng Diyos. Madaling makilala ang mga priest na sapagkat napakadami kung yan ay babasahin nyo hanggang matapos. Lahat yan ay suot-suot ng pare. To give him honor and respect. Nag-hire pa siya ng mga skilled workers at bibigyan pa niya ng wisdom para ito'y tahiin. So, napakagaling talaga ng Diyos. Hindi lang basta-basta damit ang susuot ng pare. Hindi lang basta-basta na ordinaryong damit, kundi yan ay merong refleksyon ng kung sino ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan. That is the influence ng Espiritu na nasa damit. Makikita niyo yung buhay ng impluensya dito ng taong grasa at ng pare.
magkaiba. Sapagkat merong espiritu na nag-iimpluwensya doon sa damit. Now, kung tutuloy natin, hindi mo may re-reflect ang Panginoon sa buhay mo kung walang espiritu ng Panginoon sa iyong buhay. Sa puso mo, within you, influencing you. So, napakahirap i-reflect ang Panginoon pag walang espiritu ng Panginoon. So, those are the, sabihin natin na quotes na may kinalaman sa ating pinag-uusapan. Your identity, and it tells what is spirit na nag-iimpluwensya sa iyo. Alam nyo, brothers and sisters, dati naman, hindi naman ako nagko-quote. Pero alam nyo, alam nyo to, nasa ano pa to sa San Pedro, pinapractice ko na ito. Mainit dito, bakit ako nagko-quote? It's kind of like na, it's my parang way of expressing. Kung sa ibang tao, pag mayroong mga matataas na tao, iginagawa natin manamit ng marangal, how much more kaya sa Diyos? Sabi nating mahal na Pastor Nonoy noon, bigyan nyo yung the best para sa Kanya. Kung ang the best sa inyo is ganyan, wala yung question because yan ay the best para sa iyo. Pero kung ibibigay mo lang sa Panginoon ay hindi yung best, ay sa church lang naman yan, pwede na to. May problema tayo. That is the reason, noon pa man, kahit kami nasa initan, nandun sa labas, nakabilad, nakakorbata, naka-long sleeve. Tanong niyo yan sa mga diko noon. Nagagawa namin yan noon. Ngayon kaya? Honestly, sapagkat yung time na yon, merong strong influencing spirit kung bakit kami na-motivate na gawin ang bagay na yon. And that is the reason, mapa-song lead, mapa-MC, o mag-share ng Bible study, nagagawa kong ibigay ang bagay na ito. Siguro alam nyo na kung ano yung reason. Hindi para ipakita na pogi ako sa camera. No, hindi ko kailangan yun. Meron na akong asawa. Di ba? Maging good looking sa inyo? No, ba't ko kailangan magpabuti sa inyo? Di ba? Pero ang bagay na ito, ginagawa because I believe. So much, ganun ang influence na dumating sa akin. Bakit ko hindi ibibigay ang the best sa Panginoon? That is the reason, ginagawa ang mga bagay na ito. And I do believe na gayon din ang bawat isa sa atin. Kung meron kayong kapahayagan na narinig, i-practice nyo, i-exercise nyo. At pag hindi nyo kaya, humingi kayo ng tulong sa Panginoon. Tutulungan niya kayo. Now, another question naman na gusto nating pag-usapan, napunta tayo sa damit, no? Kasi yun naman ang kasagutan Sino ba yung Kristo na yan? Yan ay hinalimbawa niya na katulad ng damit na sinuot. Nang damit na yan ay nagpapatungkol sa mga salita ng Panginoon. Alin yun? May long-suffering, forgiving one another, hindi nagsisinungaling, mapagmahal. That is the reflection of God. That is the reflection of our Lord Jesus Christ. Pag yan ay na-exercise natin, ang gagawa natin, sasabihin ko sa inyo, hindi na kayong nabubuhay sa sarili ninyo, kundi si Kristo na. Amen? Oh, sarap marinig. Dalangin ko maging realidad. Sabagay, nag-uumpisa yan sa salita. The more mo sinasalita, Amen, yes Lord, I believe your word. Darating ang panahon, yan ay magmamanifest sa iyong buhay. Hallelujah. Nag-uumpisa yan sa bibig at magre-reflect yan after sa action. So yung damit na pinag-uusapan natin ay may kinalaman sa actions at may kinalaman sa pagsasalita. Sapagkat kung titingnan natin ay may kinalaman dito ang last verse, di ba, na ating binasa doon sa binabasa natin kanina sa Colossians chapter 3. Basahin nga natin kung ano yung last verse nating binasa doon. Dito sa verse 16 to 15. Okay. And let the peace of God rule in your heart, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. Sabi sa 16, let
the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymn and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. 17, and whatsoever you do, in word or in your works or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So not only the actions, but also in our mga words. So alam nyo, madaling madistinguish ang isang tao kapag nakikita mo sila sa pananamit at sa kanilang pagsasalita. Sometimes, sino ba dito na nakakita na parang it seems like na ordinary lang siyang tao? Tricycle driver, for example. Pero pag nakita mo at narinig mo ang kanyang pananalita, mamamangha ka. Not only in his, sabihin natin, physical appearance, hindi lamang sa kanyang damit, kundi nakikita din si Kristo sa pananalita. May full of wisdom. Ating mahal na Pastor Nonoy noon, lagi niyang sinasabi, hindi ako graduate ng college, wala akong education na maganda. Pero namamangha yung mga nakikinig sa kanilang mga pastor na mga nag-graduate ng college, na mga theologian, namamangha. Saang wisdom mo yan na kuha? Nagtataka sila. Because, gaya ng sinabi ko, hindi na si Pastor Nonoy yun. Kundi si Kristo na nasa kanya. Sometimes, hindi makita sa ating pananamit. Merong nagbibiro, pasensya na, pero biro lang naman, pero baka totoo. Doon po sa lugar namin, sa Mandarin, may dalawang church. May church ng Pentecostal, at saka may church ng dating daan. Alam naman natin kung paano sila mananamit, di ba? Ang hahaba din ng damit nila, ang hahaba din ng buhok nila, at napaka-modest apparel ang kanilang suot. Now, merong isang nagbiro, sabi niya, ay, end time yan. Nung nakita, ay, hindi pala. Kung end time yan, hapit yung mga suot niyan. Biro lang yun. Pero alam niyo ba, kapag ang damit natin na hindi nagre-reflect kung sino tayo, nakakahiya. Na dapat na tayo hahangaan pagdating sa kalye o sa labas, forgive me the term, minsan hindi tayo nadidistinguish. Sometimes nagiging iba ang kanilang perception. Ay, dating daan yan. Ay, Pentecostal yan. Hindi ba dapat yan yung mga born-again Christian? Sometimes napupulaan dahilan sa mga kasuotan. Yan nagsabi naman, wag ka kapag nagsalita naman kami, Brother Philip. Pagdating sa salita, wala tayong kinalaman dyan. Pero it must be hand in hand. Ibig sabihin, kapag nagsasalita ka, dapat ang buhay mo ay nagiging gayon. Pag nagbagaling ka sa pag-share, dapat ang buhay mo ay dapat gayon. Nagmamanifest yung anong yung sinasabi. Mahirap mangaral kapag ang buhay ng isang mangaral ay hindi nagmamanifest. Baka sabihan tayo ng ating Panginoon, you hypocrites! Paano ka nakakapagsalita ng mabubuti kung ang buhay mo ay hindi ganito? Diba? Paano ka nakakapagdamit ng malinis? Ngunit ang buhay mo, hindi, ang sa loob mo ay punong-puno ng kasamaan, kasakiman. Evil things, evil thoughts. Hallelujah. Huwag nawang mangyari. Simple pa lang yan, sa damit pa lang yan. I'm talking spiritually at ito'y nagmamanifest physically. Sapagkat, tipot larawan yan. At gayon din sa pananalita. Kanina sabi ko, maiksi lang ako mag-share. Ngayon, namumblema na ako, mag-aalas 12 na. Wala pa ako sa kalahati. So, tulungan tayo ng Panginoon. Siguro pag may pagkakataon, pwede pa natin itong i-touch sa mga ibang panahon. Now, tutuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Naitanong nyo ba, bakit hide ang ginamit na word or hidden sa ibang translation? Bakit kaya nagsasabing natatago? Bakit kaya yun yung word na ginamit ni Apostol Pablo? Naitanong niyo ba yan? Naitatago.
Pwede namang hindi na tatago. Ano ba yung synonyms ng hid? Diba? Pwede naman ang ating buhay ay nahahayag si Kristo. Diba? Pwedeng ganun eh. Pero bakit sinabi ni Apostol Pablo, ang inyong buhay dapat ay matago kay Kristo? So may mga ganoon. Ba't kaya hide? Tinanong ko rin yan, ngunit alam nyo ba na hindi yan lalayo sa ating pinag-uusapan about sa damit. Paano i-connect? Na-connect ko din nung aking pag-aaral. Alam nyo kung bakit? Bakit ang tao ay nagtatago? Sinong nakakaalam? Unang-una, may nagawang kasalanan. Tama? Bakit? Hindi ka magtatago kung ikaw ay gumagawa ng tama. Pero kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, kapag tayo'y bata pa, nagtatago na tayo. Bakit tayo nagtatago? Bukod sa kasalanan, dahilan mayroong tinatawag na fear. Tama? Fear na dahil tayo ay parurusahan. Tama? Kaya ka nagtatago dahil ayaw mong parusahan ka. Yung word na ginamit ni Apostol Pablo, hid, sapagkat ang kalagayan natin ay tayo ay makasalanan. At natatakot tayo sa parusa ng Diyos. Ang parusa ng Diyos na hindi sumasampalataya sa Panginoon ay dagat-dagatang apoy. Oh my. Ang hindi na kay Kristo ay hindi sa Kanya. Dalawa lang naman yan. Pag hindi ka kay Kristo, sa kaaway ka. Pag sa kaaway ka, alam mo ang kahihinatnan ng kaaway. Doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi ni Joshua, choose this day. Buhay o kamatayan? Sabi niya, choose life. Wala namang pipili ng gustong mapahamak. Oh my. Isang example na pwede nating gamitin ay ang Genesis chapter 3. Ang Genesis chapter 3 ay patungkol to sa unang tao na nagkasala sa harapan ng Diyos. Basahin natin siguro ang verse 7 para makita natin ang pinag-uusapan natin about sa clothes. Genesis chapter 3 verse 7, Then the eyes of both were opened nung nakagawa na ang tao ng kapagkakasala. And they knew that they were naked. And they sewed of fig leaves together and made themselves loincloths. Gumawa ang unang tao ng damit made of fig leaves para ito'y pantakip sa kanilang kahubaran. Verse 8, And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Nagtago sila, nagdamit na nga sila, ngunit nagtago sila sapagkat natatakot sila sa Diyos. But the Lord God called unto the man and said to him, Where are you? Verse 10, and he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. Verse 11, he said, Who told you that you were naked? Have you eaten the tree of which I commanded you not to eat? And the man said, The woman who gave to be with me, she gave me fruit of the tree, and I ate. Nagtuturuan na. Si Adan ang tinanong at tinuro ang pagkakasala kay Eva. Normal sa tao yan. So si babae naman, sa verse 13, And the Lord said to woman, What is this that you have done? The woman said, The serpent deceived me, and I ate. Tinuro naman ng babae,
Yung serpente. Si serpente, wala nang maituro, tanggapin na lang niya ang kaniyang kaparusahan. And the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed art thou above all the livestock, above all the beasts of the field. Of your belly you shall go, and the dust you shall eat all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between you and offspring of her offspring, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So pataas naman. Kanina, tinuro ni lalaki si babae tinuro si serpente. Ngayon, ito na ang resulta ng pagkakamali, pag-disobey nila sa kautusan ng Diyos. Tinuro naman ang kasalanan naman, ang kaparusahan naman ay napunta sa babae. And to the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children, your desire shall be contrary to your husband, and you shall be ruled over you. So yan ang kaparusahan ng mga sisters, ng mga kababaihan. At pumunta naman ng Diyos kay Adam. And to Adam he said, because you have listened to your voice of your wife, and have eaten to the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your pawis of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken of your dust, and the dust you shall return. So yun ang kaparusahan. Can you imagine? At ang Diyos ay gumawa ng paraan upang maging katanggap-tanggap sila. At ito na, Genesis chapter 3 verse 21. And to Adam and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothed them. So ang unang damit na sinuot ng tao, nagawa ng Diyos, ay yari sa balat ng hayop. Dati wala pang mga galing sa mga cotton, galing sa mga any kinds of fabrics, materials. Noon, ang damit ay gawa sa pamagitan ng balat ng hayop. At ang unang kasuotan na ginawa ng Diyos sa balat ng hayop para sa tao. Ang ginawa niya, pumaslang siya ng isang, sabihin natin, kordero. Namatay ang kordero, kinuha ang balat, tumalamsik ang dugo, at yun ang ginawang damit at inilagay sa tao. Yan ang pagtitipot larawan sa ating Panginoong Yesus Kristo. And that is the reason kaya kang itago ng Panginoon dahilan siya ay nagbuwis ng buhay. Ang kanyang buhay ay kanyang ibinigay at ang dugo ang siyang nagpaging dapat sa iyo at sa Diyos. The only way para tayo ay nasabi na hindi hatulan ng Diyos sa anumang kaparusahan ay sa pamagitan na dapat tayo ay nakatago kay Kristo Jesus. Ang Romans 8 verse 1, sabi sa Tagalog, Romans 8 verse 1, wala nang kahatulan ng nakay Kristo Jesus. Gayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. At alam natin, dapat tayo ang mamamatay sabi nga natin, walang kapatawaran without remissions, walang remissions of sins kung walang blood shedding. Sabi sa Book of Romans. At ang sabi dito, ang Panginoon, bilang isang kordero, siya yung namatay. Naghirap, wala namang kasalanan. Ngunit pinili ng Diyos. The only way. At siya yung ginawang damit mo at damit ko. At damit ng bawat isa sa atin. Kaya tayo paghaharap sa Diyos with boldness sapagkat hindi nakikita ikaw,
kundi ang nakikita niya, ang damit na iyong suot-suot. Si Kristo na iyong tinanggap sa iyong buhay, na iyong ipinamumuhay ang kanyang mga salita. I will manifest myself to Him who loved me, who keep my words, keep my commandments, wherever circumstances nangyayari sa buhay ng bawat isa. Well, pagdating sa hatol, hindi niya tayo hahatulan. Sapagkat salamat, ang Panginoon ang siyang sumalo ng lahat. Palakpakan nga natin ang Diyos at ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah sa iyong kamanghamangang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ang Panginoon bilang isang nagsasabing damit na kailangan natin suotin. Sabi ni Jesus, there is a parable na madalas nating naririnig. Sabi ng isang bata, ano yung pinag-usapan nyo, Daddy? About the kingdom of heaven. Paano makapunta ng kingdom of heaven? Sabi ng tatay, kailangan mo maging ganito anak, kailangan mo maging ganito anak, kailangan mo maging ganito ng anak. Hindi maintindihan ng anak. Ang alam niya, paano makapunta sa langit, ay kailangan siya'y mamatay. Well, it makes sense. Tama po ba? Tama yung bata, mali yung tatay. Alam mo ba, in the kingdom of heaven, paano ka makapunta sa langit? Sabi sa John chapter 3, hindi ba na ikaw ay mamatay? Lubog at iahon. You're born again. Doon ka makakakita at kailangan ka babaan ng Espiritu, mabautismohan ng Espiritu, at doon ka makakabilang sa kalangitan. Naintindihan niyo po ba? Si Apostol Pablo ay namatay na sa kanya sarili. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, but not I, but Christ, which lives in me. So tama yung bata. If you want to go to the kingdom of heaven, kailangan mong mamatay sa iyong sarili. That's the only key. Sapagkat kung buhay ka, may kakayanan ka pang maghubad at magsuot. Pero kung patay ka na, kailanman yung patay, hindi na may kakayanan na magsuot. Sa Kingdom of Heaven, sa parable, sa Matthew chapter 22, verse 2, hanggang sa verse 14, alam natin ito, is a parable in a wedding banquet. Ang hari ay naghanda ng isang handaan para sa kasalan ng kanyang anak. Ang unang binigyan niya ng invitation, yung kanyang mga pinili. Tama po ba yun? Magbibigay ka ba ng invitation sa hindi mo kilala? Of course, magbibigay ka ng invitation sa mga kilala mo. Ibibigay mo ang attire, kailan, kasuotan, kailan, at anong oras. Damit pa rin. Hinahalimbawa, the kingdom of heaven is like a wedding banquet. So sabi nung nagbibigay ng invitation, bumalik sa hari. Hindi nila tinanggap, mahal na hari, ang alok mong imbitasyon. Tinanggihan nila. Busy daw sila. Sabi ng hari, sabihin mo, patay na ang mga hayop, kinatay na. Ang handaan ay nakahanda na. Kakainin na lamang. Kung ayaw nila ibigay mo sa lansangan kahit saang lugar, sapagkat ayaw kong masayang ang handaan na handa na ginawa ko para sa kasalan ng anak ko. So after binigay kahit sino, lansangan, masama, mayaman, mahirap, pulubi, lahat na. Ang sino tumanggap, pagdating doon sa lugar ng kasalan, ay may damit na kasuotang pangkasal. Ibig sabihin, naintindihan nila yung instruction. Isinuot nila yung damit na pangkasal. Tama po ba? Alam niyo po ba ang parable na ito? Pero ang problema, meron nakita ang hari na isang tao na walang damit pangkasal. This is the problem. Pagdating kaya sa langit,
kaharian ng langit, kami nakapasok ng walang damit pang kasalan, ano kayang gagawin ng Diyos? Sapagkat hinahalin tulad niya ay katulad sa kaharian ng langit. In the kingdom of heaven. Ang damit na walang pangkasalan, ang sabi ng hari, my friend, bakit hindi ka nakadamit pangkasal? Di ba binigyan ko ng pang-alok? Mayroon doon full instruction? Bakit hindi mo sinunod? Bakit hindi ka nagsuot ng damit pangkasalan? Speechless. Marahil, sumusubo na yon, kumakain na. Alam yung ginawa ng hari, pinatayo at nagpatawag ng mga sundalo, sabihin natin, mga gwardya sa kaharian at inalis sa kaharian. That is the reason sa kaharian ng langit, importante ang damit. Ang damit na yan at ating tinutukoy, ang Panginoon. Pag yan ay hindi mo suot-suot, kahit na nakapasok ka, ilalabas ka. Oh my goodness. I hope naiintindihan ninyo ang ating pinag-uusapan. Sapagkat marahil sa atin, pagkatapos na ating marinig, klaro, mga salita ng Diyos, simple, pagdating sa realidad sa ating buhay, ay hindi natin ito isinasagawa. Baka pagdating ng Panginoon, madatna ng bawat isa na hindi nakasuot pangkasal o hindi nakasuot na ang Panginoon, baka tayo ay may paalis. At ganyan daw ang kaharian ng langit. Oh my. So brothers and sisters, marami pang mga verses na inihanda. Ngunit magbibigay na lang ako ng mga ilang talata. Sa Galatians chapter 3, I believe nabasa na natin ito, ngunit gusto ko lang bigyan ng diin. Verse 27 hanggang 28. Pagbibigay din lang. For as many as you have been baptized into Christ. Mga nabautismohan dito, taas ang kamay. Well, ang sabi doon, you put on Christ. Well, nasa iyo na si Kristo. Nasa iyo na yung damit. I believe na dapat si Kristo na ang nahahayag at hindi nyo inaalis. If you're truly baptized into Christ, sabi doon, you have to put on Christ. Sa Romans chapter 13, verse 14, at tapos pupunta tayo sa taas ng mga talata. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Suotin natin si Kristo at wag, sabi dito, magkaroon ng puwag ang nasa laman. Pita ng laman. Pita ng mata, dito sa sanglibutan, or earthly things. Dapat lahat yan ay mawala. Kaya kung babasahin natin ang Romans chapter 13, ito ay nagpapatungkol sa huling panahon. Basahin natin ang verse 8. Owe no man anything but to love one another. For he that love another had fulfilled the law. For this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet, and if there be any other commandments, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor and themselves. So nauuwi lang pala ang lahat ng kautusan sa dalawa. Love your neighbor as yourself. Una, siyempre, love your God sa lahat, with all your might, with all your souls, with all your strength. At ang sunod dito, love your neighbor. So it's all about love. This is the perfectness or perfections ng tinatawag natin na sabi natin na maturity. It is love. At ang sabi dito, in knowing the time that now it is high time
to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. And let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. So kung akin itong bibigyan ng paraphrasing, nagdaan na ang matagal na gabi, lumipas na ang gabi mula 6 p.m. hanggang 12 p.m. natapos na yan, at ang oras ay malapit ng mag-umaga. It's between 12 hanggang 6 a.m. Alam natin kapag nawala na ang lahat ng yan, sabihin tapos na, darating na ang Panginoon. At ang sabi niya, sa paglapit ng pag-umaga at malapit na ang pagdating ng Panginoon, i-set aside na natin ang lahat ng mga yan, kadiliman, envying, lahat ng mga bagay na hindi karapat-dapat, dapat ito hindi na nahahayag sa ating buhay. Dapat ang ating pinapakita na it is ang damit ng kaliwanagan, which is ang damit na yan ay ang ating Panginoon. At ang sabi sa verse 14, put ye therefore the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Brothers and sisters, hindi na tayo dito nag-uusap ng maraming taon. Nag-uusapan tayo dito na malapit na ang pagdating ng Panginoon. And the question is this, kamusta ang mga damit na ating damit ngayon? Is this your life or it is the life of Christ na iyong sinampalatayanan sa iyong buhay? Well, kung ikaw noon ay matagal nang sumampalataya, sayang naman sa pagdating ng Panginoon at iyong hinubad ang Panginoon sa iyong buhay. Sayang ang iyong pagtitiis. Sayang ang iyong paghihintay. Malapit na dumating ang Panginoon. Kung kailan pa malapit na, saka ka pa naiwan. Kasi, hindi ka nakadamit ng damit na yan ng Panginoon. Nakakapanghinayang, no? Sa last illustration, minsan, kami nang pumunta sa Kabadbaran, bago ka makapunta sa loob ng airport, napakaraming checkpoints. Ang daming mga tawag nito na mga pagsusuri sa iyo. 3 bago ka makapasok doon sa mismong airport. Pagpasok pa lang yun, napakahirap na. Sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, parang sabihin natin, napakahirap buhay Kristiyano. Napakahirap. Dapat hindi ganito, dapat hindi ganon. Kaya ka nagsasabing ganyan kasi ginagawa mo yan sa sarili mong kaparaanan. Kung ikaw ay hingi ng tulong sa Panginoon, masasabi ko sa iyo, mahirap pero hindi ikaw ang lahat na gumagawa ng hirap na yan, kundi ang Panginoon. At pagdating namin sa airport, naring namin, this is the final call. Flight, sabihin natin C23145, kailangan na kayong pumaroon sa airplane sapagkat lilipad na ang eroplano. Inuulit ko, last call. C1235 na airplane, lilipad na. Lahat ay pumasok na. Well, pagdating sa eroplano, ang tagal namin doon. Paulit-ulit, yung flight attendant na nagsasabi, paging, ganyan, this is the last call, lilipad na. Ang tagal pa namin bago makalipad. At hanggang nagpasya na. Okay? Kung wala dito, sasarado na yung pinto. At pagkatapos, lumipad na. Alam nyo, mayroong Kristiyano na gayon. Dumami ng hirap sa checkpoints. Pumila, napakahaba, may daladalang mga bagahe, lahat yun is carry niya. 3 checkpoints. Pagdating sa airport, dahilan sa sobrang pagod, nakatulog. Last call, hindi yung narinig dahil sa sobrang himbing ng pagkatulog. Last call na. Sasakay na lang siya at lilipad na siya. Hindi niya nagawa sapagkat siya'y nakatulog.
Sa ating binasa sa Romans chapter 13, malapit na ang pagdating ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, maghanda na kayo, siguraduhin nyo na suot-suot nyo ang Panginoong Yesus Kristo sa inyong buhay. Yung mga kasamaan, kadiliman sa inyong buhay, yan iset aside din, dapat yan hindi na nahahayag. Sabi kanina ng ating nangaral sa atin, dapat yan sa pagdating ng Panginoon, ng mga kahinaan na yan ay dapat hindi na nahahayag sa inyo. Which is true. Sapagkat lahat ng yan ay dapat hindi nakikita sa totoong iglesia ni Kristo. Sapagkat ang babalikan ng iglesia ni Kristo ay walang bahid, dugis, mantsa. Oh my. Huwag nawang mangyari na tayo ay makatulog at hindi masumpungan na handa sa pagdating ng Panginoon. Sayang ang pagpapagal. Sayang ang inyong hirap. Sayang ang lahat ng inyong binigay sa Panginoon sapagkat hindi niya tinitingnan kung gaano ka kagaling mag-umpisa. Ang tinitingnan niya kung paano mo tapusin ang karera na nilagay niya sa iyong harapan. Doesn't matter kung how many years ka naglingkod sa Diyos. Ang nagmamatter sa Kanya kung kaya mong tapusin ang karera na inilagay sa iyong harapan. Hallelujah. That is the reason, sabi ni Apostle Pablo, put ye on therefore the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Mga ilang verses pa bago tayo tumayo. Ang Romans chapter 8, dito natin makikita ang totoong labanan. Sapagkat ang fulfill sa flesh ay nariyan, pero alam nyo ba, kapag inyong suot-suot si Kristo sa iyong buhay, ito ang kaisipan ng laman, ang kagustuhan ng laman, yan ay mamamatay. Romans chapter 8, siguro basahin natin bago tayo magtapos. Ang sarap sanang bigyan ng diin ng mga bagay na ito, ngunit ang oras ay hindi na magpapahintulot. Romans chapter 8, dito na lang siguro sa verse 12. Sabi niya, kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mabubuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mabubuhay kayo. I hope naintindihan natin. At ang sabi dito, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkop na dahil dito ay sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak nga, ay tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, nakipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Amen. Hallelujah. Isang bagay na dapat natin gawin upang mamatay ang laman, ang lust ng laman na yan, ay dapat tayo lumakad sa Espiritu. Sundin ang Espiritu na nangungusap na gumagawa sa inyo, sa bawat isa sa atin. At sa kalagayan na yan, ang kagustuhan ng laman ay namamatay. At may kinalaman ang ating pagpapasya, ang ating pagbibigay ng ating pasya. Lalakad ka ba sa laman o lalakad ka ba sa Espiritu? Piliin nyo ang paglakad sa Espiritu. Ang pita ng laman ay yan na may wawala. Kaya, brothers and sisters, the greatest battle ever fought ay mula yan na sa kaisipan. Kung anong pipiliin mo na gusto mong maghari sa iyo, si Kristo na riyan o ang kagustuhan ng pita ng laman na nasa iyo. Piliin nyo si Kristo na nasa atin. At ang kagustuhan ng laman, yan ay mamamatay. At ang mabubuhay sa inyo ay si Kristo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo tumayo sa umagang ito. Hallelujah. Awitin natin yung kaninang inawit ng ating kapatid. I know I am the bride that you're returning for. Sa awitin na yan ay
Dami ng mensahe na pwede nating marinig. Sabi sa kanta, dressed in garments white and sprinkle free. Walang kapintasan ng damit na yan. Sa Book of Revelation chapter 19, ng bride ay binigyan ng damit, a fine linen. Ang damit na yan, it is the reflection of the, sabihin natin, ng ating Panginoon in action. The righteous act of the saints. Sa panahon ng Sardis, sabi doon ng ating Panginoon, kayo mga taga-church ng Sardis, kung ikaw ay mananagumpay, bibigyan kita ng damit as white, as clean, na isang premyo para sa iyo. Kung tayo mananagumpay sa pita ng laman, ang buhay ni Kristo ay siyang mahahayag sa atin. And the heavenly life is magiging realidad sa iyong buhay. Hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon na Diyos, maraming salamat sa kasimplihan ng iyong mga salita sa umagang ito. Salamat o Diyos sapagkat hindi mo kami nilagpasan at kami iyong tinuruan. Hallelujah na dapat kami, Panginoon, sa huling araw na ito, ang aming buhay, aming makita na ito'y nakatago kay Kristo lamang. Na hindi ng aming sariling datihang pagkatao, kahit ang aming sariling haka ay ito ay hindi na nahahayag, kundi ang nahahayag na ang katwiran mo, Diyos, ang aming Panginoong Hesus Kristo na aming tinanggap, ang siyang hayag na nakikita sa aming buhay. Makikita ito sa gawa at makikita ito sa pananalita. Nagilang Diyos, hindi namin kaya nang wala ka sa aming buhay, Lord. Tulungan mo kami, O Diyos. Kaya na kami ay sumampalataya sa iyo, Panginoon. We put on Christ in our life. Lord, alam mo, Panginoon, na hindi namin kaya. We ask and we pray to the Holy Spirit right now, Lord. O Lord, hallelujah, ito'y maging realidad at hindi lamang ito naging kwento sa amin sa araw na ito. Ang aming napakinggan, hallelujah, ay hindi lamang tao nagsasaysay, kundi ikaw ay Diyos na naghahayag na malapit ka nang dumating. We must check ourselves, hallelujah, kung kami ba ay nakatago sa aming Panginoon. O Lord God, hallelujah, hinihiling namin, O Diyos, sa huling panahon na ito, Lord, na kami, Panginoon, ay patuloy na masumpungan na nasa pangunguna at pagtuturo ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Ayaw na namin, Panginoon, na matuloy sa buhay na taliwas na nais mo, Diyos. Malayo na ang aming pinagdaanan, Lord, sa pananampalatayang ito. Huwag nawang sana na masayang. Tulungan kami, Panginoon, aming masumpungan ang aming kalagayan, Lord. Hallelujah. That we are positioned in our Lord Christ. Hallelujah. Na ikaw ang siyang naghahari. At ikaw ang Diyos, ang aming Panginoon ang nahahayag. At ikaw na ang aming mga binabangkit sinasalita. Whatever shall we do in words or deeds. Hallelujah. Gawin namin ito. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Kung kami magsasalita, ito hindi sa aming sariling kaisipan, kagustuhan, idea, kundi ito'y salita na aming natanggap buhat sa iyo. Kung kami ay gagawa at hindi na ang aming sariling paraan kung paano kami gumagawa, kundi ang gawa na aming ginagawa ay ito ay bugso at pagtuturo ng banal na Espiritu. Hallelujah sa bawat isa sa amin. Lord God, aming dalangin, Lord, patuloy kaming samahan, turuan, tulungan. Ito ang aming hiling sa iyo, Diyos. Kung meron kaming pagkukulang sa araw na ito, Diyos, kung aming nakita na marami kaming pagkukulang habang sinasaysay ang iyong mga salita,
walang sariling pagmamalaki or justifying any words, Lord, na may babanggit namin. Because, Lord, we humble our lives once again before you. And we asking for your mercy. We asking for your forgiveness, Lord. We asking, Lord, that once again that you cleanse us by the blood of our Lord Jesus Christ. Upang kami ay malayang makagawa sa ubasan mo. Upang kami ay malayang makagawa sa kaharian, hallelujah, ng langit. Hallelujah. Upang kami ay malayang makagawa at makapamuhay, hallelujah, sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Na walang anumang kondemnasyon, kundi a pure, with boldness, at aming masasabi, hallelujah, salamat sa Panginoon. By the grace of God, kami ay kami, dahilan sa biyaya ng Panginoon, hallelujah, na gumagawa sa aming buhay. Patuloy kaming masumpungan, hallelujah, na naka-cling sa iyo, nakalin sa iyo, nakadepende sa iyo. At Lord God, hallelujah, gamitin mo kami sa kaparaanan na nais mo. Saan kami dalhin ng iyong mga paa? Tulungan kami na maibigay namin ang mga angkop na salita, ang mga salita na iyong inihayag, upang ang mga bawat isa naman ay maabot ng biyayang ito. Father God, maraming salamat sa gawain ito, Lord. At Lord, sa aming pagtatapos, dakilang Diyos, samahan kami at ingatan kami at dalhin kami sa aming tahanan ng ligtas at payapa. Paunin namin ang mga salitang ito na patuloy naming hinihiling na ikaw pa ay malayang makapag-commune sa amin, makipag-expound ng mga salita na aming sinagsaluhan sa umagang ito, Lord. Malaya ka pang makapagturo, Lord. Lord God, natagubili namin sa iyo ang aming buhay sa iyong makapangyarihang kamay. Ito ang aming samot na langin in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. I pray na nag-enjoy tayo sa mga salita ng Diyos. Nag-enjoy ba tayo, brothers and sisters? Hallelujah. Salamat sa Panginoon at